ignorance of the Bible is the ignorance of God. No? So, malinaw po mga gilaw natin taga-subaybay na binasa po natin sa unang Pedro 3:19 na si Jesus Christ, ang Panginoong Hesus Kristo ay nakapunta, no? Ay pumunta siya doon sa impyerno. So, welcome po muli no, sa ating programang The Voice of Truth. So, sa araw na to ay bagong ito po ang pag-uusapan natin ngayon. At bago po tayo mag-react mga gilaw na taga-subaybay, nais ko lang po payuhan ang ating mga maginoong kritisismo. No, yung mga negative po sa mga topiko natin. Sana po ay bago po tayo mag-react ng negatibo, alamin po muna natin kung ano ba talaga yung lundo, yung kabuuang kwento ng ating topiko, mga gilaw na taga-subaybay. Huwag po tayo basta-basta mag-react na hindi natin lubos matapos o lubos maunawaan ang kabuuan ng topiko, mga gilaw na taga-subaybay, no? Alright, so pagkakataon ito ang ating pag-uusapan ngayon, mga gilaw at taga-subaybay. Pag-uusapan natin na ang Panginoong Hesukristo ay nakapunta sa impyerno, no? O ang Panginoong Hesukristo ay pumunta, no, sa impyerno, no? So malamang nakakainis pakinggan, no? Kasi yung iba kasi pag marinig yan, no, parang isipin nila agad, ano bang klaseng topiko yan, no? Parang sobra na yan, no? So actually, mga gilaw na taga-subaybay, tayo po bilang isang lingkod, isang maliit na lingkod ng Diyos, ay nagbabatay lang po tayo kung ano po sinasabi, no, ng Biblia, no? So mayroon bang talata sa Biblia na nagpapatunay na ang Panginoong Hesukristo ay nagpunta doon sa impyerno, no? So atin pong basahin mga gilaw natin taga-subaybay, nakasulat dito sa unang Pedro, ang talatay 3, kabanatay 19. Ang sabi po sa banal na kasulatan, through whom also he went and preached to the spirit in prison. No? Ang Panginoong Hesukristo po ito ang tinutukoy. So, but, ang sasabi niya, through whom also he went po, nagpunta, no? Ang termino kasing went, mga gilaw na taga-subaybay, it is a past tense word, no? It is a past tense na nangyari, no? Hindi po ito future tense, no? Hindi po natin sinabi na ang Panginoong Hesukristo ay mapupunta, no? Iba yung nagpunta, iba yung mapupunta, no? Ang ating pag-uusapan ngayon at patutunayan na ang Panginoong Hesukristo ay nagpunta doon sa impyerno, no? So, sa madaling salita, nangyari na, no? Nagpunta siya doon sa impyerno. Jesus Christ went to the hill, no? Went hill, no? Ibig sabihin, tapos na, no? Nakapunta na siya sa impyerno. At bago ang lahat, mga gilaw na taga-subaybay, alamin po muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng impyerno. Kasi pag hindi mo kasi ito lubos maunawaan, tayong mga Kristiyano, kung ganitong kaliit lang ang pag-aral natin sa salita ng Diyos, talagang hindi mo ito maunawaan ng kabuuan. No? Pero pag ikaw ay medyo mataas-taas yung level mo, no, pagdating sa pag-study ng Bible, talagang maunawaan mo ito. Kasi nasa talata ito, ayon po sa unang Pedro 3:19, no? Na ang Panginoong Hesukristo, he went into the spirit of prison, no? So bago ang lahat, mga gilaw at taga-subaybay, alamin po muna natin kung ano ba ang impyerno na kanyang pinuntahan, mga gilaw at taga-subaybay, no? For your information, mga gilaw at taga-subaybay, yung pagkakaalam kasi natin sa impyerno ay yun lang, no? Impyerno lang yung patutunguhan ng mga tao na hindi maliligtas. No? Mga gilaw natin taga-subaybay,
mayroon pong apat na klase yung impyerno, no? There are four kinds of hell, no, na pag-uusapan natin ngayon. So later on, tackle din natin yan, no, sa Doctrine of Hell. I-lecture ko yan sa iyo, no, sa inyo, balang araw, yung patungkol sa impyerno. So, pero isa-summarize na natin para makuha natin talaga kung alin impyerno yung pinuntahan ng Panginoon Kristo, kung saan na impyerno siya pumunta. So, there are four kinds of hell, mga gilaw na subaybay. First, mayroon tayong tinatawag na abyss, no? Ito yung abyss, mga gilaw na subaybay. Ito yung tinatawag nating bottomless pit, no? Narinig niyo po yung bottomless pit. Ang tawag nito ay, ang tawag sa Greek ay abyss, no? Tinawag itong abyss, no? Ang abyss, ito yung bottomless pit. Lubos po sa ating kaalaman at ito yung bottomless pit, dito po ikukulong si Satanas, no? Ito po yung kulungan ni Satanas. Ito yung bottomless pit na hukay na walang hanggan. Kumbaga, isa itong parang balon na walang hanggan, walang never ending, forever na kalaliman. Ito yung tinatawag nating bottomless pit, no? Nakasulat yan, mga gilaw at subaybay, sa Revelation chapter 20 verse 1, no? So pag binasa nyo po yung Revelation chapter 20 verse 1, ito yung bottomless pit, ito yung kulungan ni Satanas, no? Kung saan dito siya ikukulong sa loob ng 1,000 years, no? So after 1,000 years, iaahon doon sa kulungan, sa bottomless pit, at muli po bigyan pagkakataon upang makapag-ano naman, no, sa sanlibutan, no? So second, mayroon tayong tinatawag na Tartaro, no? Ano ba itong Tartaro? Ito yung Tartaro, mga gilaw na taga-subaybay. Ito yung kulungan ng mga angels, no? Ng mga anghel, no? Ayon po sa ikalawang Pedro 2:4, 2 Peter chapter 2 verse 4, no? Ang Tartaro, ito yung dito po ikukulong yung mga anghel, kumbaga yung mga kampo ng demonyo. Take note, mga gilaw natin taga-subaybay. Ang Tartaro po, iba po yung kulungan ni Satanas mismo. Si Satanas dito ikukulong sa bottomless pit or tinatawag nating abyss, no? Hell, abyss. Yung kulungan naman ng mga anghel, dito po yan sa Tartaro. Akala ko nga noon, yung Tartaro, ito yung bottomless pit, no? Yung Tartaro pala, dito lang sa mga anghel kukulong. So pag nag-study tayo ng Doctrine of Hell, ito yung Tartaro, matatagpuan yan sa deepest part of Hades, no? So, kung tingnan nyo po sa original Greek na Bible, ang definition dyan, Tartaro is the abyss, is the deepest abyss of Hades, no? So, Tartaro is the deepest abyss of Hades. Pag sinabi kasi nating abyss means hukay na kalaliman, no? So, una, abyss, pangalawa, Tartaro, pangatlo, mayroon tayong tinatawag na Gehenna. No, ito na po yung Gehenna, ito na po yung tinatawag nating lake of fire, no? Revelation 21:8, no? Ito yung final judgment, tinawag din ito na eternal death, no? Tinatawag din ito na eternal fire, no? Or forever na apoy, no? So, mabasa po natin yan sa Matthew chapter 25 verse 41 na ito na po yung final judgment kung saan po yung mga tao na hindi maliligtas, sabi po ng Biblia, dito po siya ilalagay doon sa lake of fire na inihanda ng Diyos para kay Satanas at kanyang mga anghel at sa mga taong hindi maliligtas. Ayon po sa Revelation na ang sino mang tao na hindi makita ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, ihagis doon siya sa Gehenna, no? Lake of fire yan, no? Mayroon niyang mga doktrina nag-arrest ngayon na ang tawag dyan nila, mayroon niyang tinatawag daw na outer darkness, no? Pag-usapan natin yan later on, no? So, abyss, Tartaro, Gehenna, and then yung pang-apat, ito yung tinatawag nating Hades, no? Ano ba ito yung Hades? Ito pong yung Hades, mga gilaw at taga-subaybay. Ito po yung pag mabasa nyo po sa Luke chapter 16,
ito po yung pinuntahan ni Lazaro and the rich man, no? So, ito po yung Hades, ligid po sa ating kaalaman, mayroon pong dalawang compartment po ito. Mayroong dalawang division, no? Nasa itaas at nasa ibaba. Kasi si Lazaro at yung rich man kasi pag-as niya kay Lazaro, na tumingala siya eh. So, ibig sabihin, nasa taas siya kasi tumingala siya eh, no? So, dalawang compartment po yung Hades, no? Mayroon tinatawag na Abraham's bosom, kung saan nandoon yung kinaroroonan ni Lazaro, at yung isa, mayroon tinatawag na place of torment, no? Kung saan nandoon pumunta yung rich man, no? Ito yung Abraham's bosoms, in other terms, sa Bible, tinatawag din ito na the altar of souls, no? Revelation chapter 6, no? Verse 9. Kasi pag magtanong tayo, halimbawa yung mga tao kina Abraham, kina David, kina Moses, namatay sila ngayon, saan yung kaluluwa nila? Nandun yun sa tinatawag nating Abraham's bosoms, or tinatawag na sa biblical term, sa Revelation, tinatawag din niya na the altar of souls, no? Kasi kung mabasa niyo diyan sa Revelation na chapter 20, no, na mayroong mga minartir o mga pinatay noong unang Kristiyano, yung mga ating mga church father, kina Pablo, kina Pedro, no? Andun yun, nakalagay yun sa Revelation na yung kanilang kinaroroonan nandun sila sa tinatawag nating altar of souls, no? So ito yung tinatawag nating Abraham's bosoms, altar of souls. At ito yung place of torment, yung kinaroroonan ng mayaman, no? Tinatawag din itong prison, no? At in other term, tinatawag din itong the place of spirit of prison. So dito po pumunta ang Panginoong Jesucristo. Dito sa prison, no? Ang sabi po ng Biblia, kung mabasa niyo po yung gospel diyan, mayroong binanggit diyan na nung pagkamatay niya, yung kanyang espiritu ay bumaba doon sa mga espiritu sa libingan, no? The spirit of prison, at doon siya nangaral, no? So nangaral po ang Panginoong Jesucristo, yung mga pinangaralan niya yung mga tao na hindi naniniwala sa panahon ni Noah, kung naaalala niyo po 'yan. So diyan po pumunta ang Panginoong Jesucristo, no? So wag po tayo agad magja-judge na Panginoon 'yun, ha? Baka blasphemy yung ginagawa mo, Panginoon pumunta sa impyerno. So, tandaan po natin, no? Palagi nating binabanggit. Sa Diyos ay walang imposible. So, imposible kaya paglagay natin, literal na talaga sa lake of fire, nakapunta ang Panginoon sa Kristo. Granting for the sake of argument, ha? Na doon siya pumunta. Hindi ba kaya gawin ng Panginoon yon? Ha? Tapos sasabihin natin, but God, nothing shall be impossible. Wala talagang imposible sa Diyos. Ha? So, kung gusto ho ng Diyos na pumunta doon, ano magagawa natin? No? But yung pinag-usapan natin dito, mga gilaw natin taga-subaybay, yung pinuntahan po ng Panginoong Jesucristo, ito pong tinatawag nating Hades. No? Sa Hebrew, tinawag itong Sheol. Sa Greek, tinawag itong Hades. No? At kung mapansin niyo po sa Matthew 16:18, mayroon pong pintuan ito. Binanggit siya, no? Ang Hades, and the gates of hell, and the gates of Hades. No? So, dito po pumunta ang Panginoong Jesucristo at nangaral doon siya sa mga espiritu, the spirit of prison. Kasi yung Hades, kasi isa sa mga compartment dyan, sa prison yan. Kumbaga, ganito yan eh. Yung Hades kasi, parang detention center yan eh. No? O, di ba, pansinin niyo po, mga gilaw dito sa baybay. Halimbawa, pag makagawa ng krimen yung isang tao, no? So, pag hinuli siya ng pulis, asan siya agad dinadala? No? Dinadala ba siya agad doon sa BGMP? Dinadala ba agad siya sa provincial jail o sa doon sa city jail? So, hindi pa yan siya doon madidiretso. No? Hindi pa siya madirect doon. So, ang una niyang kalalagyan, doon siya muna sa kustodiya ng PNP. No? So, ang tawag dyan ay detention center. No? Sa custody ng PNP. Mayroon diyang kulungan. Ito yung kahalimbawa ng Hades. No? Mamatay yung tao, pag ikaw ay maliligtas, doon ka sa Abraham's bosoms. Pinipreparar ka doon.
pinipreserve ka doon. No? Pag ikaw ang tao ay mapapa-impyerno, doon ka mapupunta sa prison. No? So, sa kinaroroonan ng rich man. No? So, tandaan po natin mga giliw natin sa taga-subaybay. Yung Hades po ay dalawang compartment yan. Abraham's bosom and place of torment. No? So, maalaman mo na pag ikaw ay hindi maliligtas pag nandoon ka pumunta, pumunta, no? Pag doon ka inilagay sa prison or sa place of torment. Ibig sabihin, pinipreparar na kayo dyan para ay hahagis doon sa dagat-dagatang apoy sa Gehenna. Kaya po kung mapansin niyo po sa Revelation, mayroong nakalagay dyan, and Hades will cast into the lake of fire. No? Yung Hades ay ihahagis doon sa Gehenna. Ibig sabihin, yung Gehenna, ito yung final judgment. Ito yung eternal fire. Dito na lahat hahatulan yung tao. Yung hindi maliligtas, diyan ihahagis. Revelation 21:8 sa dagat-dagatang apoy. No? So yung Hades, ihahagis doon. Ibig sabihin, yung mga tao na nandoon sa place of torment, yung mga tao na nandoon sa Hades, ihahagis doon sa final judgment. Nga siya yung Gehenna or lake of fire. Yan pong ibig sabihin. No? So, kaya nga po mga giliw natin sa kubaybay, alamin po muna natin kung ano talaga yung kabuuan ng Biblia. So, I want to encourage everyone na wag po tayo magsawa mag-study ng Biblia. Patungkol man yan sa Panginoon, mapalangit man yan, mapaimpyerno man yan, dapat pag-aralan po natin yan. Wag po tayo maging ignorante sa Bible. No? Ignorance of the Bible. Ako naniniwala ako sa ganitong sayings, no? Na ignorance of the Bible is the ignorance of God. No? So, malinaw po mga giliw natin taga-subaybay na binasa po natin sa unang Pedro 3:19 na si Jesus Christ, ang Panginoong Hesus Kristo, ay nakapunta, no? Ay pumunta siya doon sa impyerno. Na itong yung impyerno ito yung impyerno na Hades, no? Na Hades, no? So, hindi po ito impyerno na Gehenna, hindi po ito impyerno na Tartaro, hindi po ito impyerno na Abyss, no? Kasi there are 4 kinds of hell, no? So, ito yung Hades, impyerno din ito, pero isa lang sa mga part sa kinds of hell, no? Pero tandaan po natin mga giliw natin nagsubaybay na ito yung Hades ay may dalawa po itong compartment. Yung Abraham's bosom and place of torment. So sa place of torment, dito po pumunta ang Panginoong Jesucristo according sa 1 Peter, nakasulat sa 1 Peter chapter 3 verse 19. So nawa po, pagpalain po tayo ng Panginoong Jesucristo at pag mayroon po kayong katanungan, huwag po kayo magatubili, magtanong po sa akin, PM na po kayo sa gustong magtanong patungkol sa ganyang doktrina. So once again, marami pong salamat and God bless everyone.